Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu, nakakagulat yung impeachment complaint laban noon kay Chief Justice Corona. May kinalaman pala si Risa Hontiveros. Ito yung post ni Kipi Chu. Basahin ko. At may video na inattach siya, yung galit na galit si Senator Judge Miriam Defensor Santiago sa isang abogado. Sabi niya, hindi pa ako masyadong, si Kipi Chu hindi pa ako masyadong politically aware at this time. So, watching this and finding out that Risa Hontiveros was instrumental in being one of the sources and preparing complaints against CG Corona is a surprise for me. Nakokonsensya kaya siya? Original video on TikTok, Noy P. Okay, so ito, kini-question ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago, yung isang abogado, saan nila kinuha yung mga materials? Inamin niya, Risa Hontiveros. Pakinggan natin. Sa pananimous complaint, gusto mo kaya gagawin sa iyo yun? Do you want that to be done to you under the golden rule? Do you want to others, you should have others do unto you? And you want us to take you seriously? You have these documents attached to your complaint. Sons of CJ Corona, TCTs, condominium certificates of title, deeds of absolute sale, certificates authorizing registration, bank records with amounts of deposits. Where did you get these documents? Answer me as briefly as possible, please, because I'm under a time limit. The group of Risa Hontiveros downloaded it po. But you're one of the signatories of the complaint. I looked at it as soon as it was downloaded from the internet, Your Honor. Ngayon, Risa Hontiveros. ginawa mo lang sa internet. What date was it downloaded from the internet? I am not sure, Your Honor. It was prepared by their group of volunteer lawyers po. Kung meron na kayo ng mga dokumento na ganito bago December 12, 2011, which is the date of the filing of the impeachment complaint before the Senate, why did you not include it in the impeachment complaint? Why did you not approach the prosecution panel and say, magdagdag pa? Ba't hindi nyo binigay? Ngayon, ginugulo nyo kami dito. Your Honor, I don't think we had the documents back then. Alright, if you did not have them, why did you not present yourself as witnesses for the prosecution, against the defendant? So that you will not have to rely on these anonymous internet materials that can be posted from anywhere in the world and can be invented by any brain in the world, or even people with no brains. Sagutin mo. Me as a witness, Your Honor? Yes. I was not called by a witness by the prosecution, Your Honor. I was called by the defendant. Ba't di ka nag-volunteer? Kung ganyan katindi ang galit mo sa defendant. Sa paniwala mo pala, ang laki-laki ng mga iskandalong ginagawa niya, ba't hindi ka nag-volunteer kung good government advocate ka? Because po yung mga complaints po na nilagay po namin dito came out na po nung impeachment trial. Yun po yung inattach po namin. Hindi, noon pa. Bago ng impeachment, nang the House of Representatives decided to impeach the Chief Justice, why did you not come forward if you're such a civic-spirited citizen and say, may alam ako tungkol dyan? Actually, Your Honor, dun sa mga articles of impeachment against Chief Justice Corona, wala po talaga akong, nung time na bago po i-file yung impeachment, wala po akong mga documentary evidences po. Wala kang documentary evidence where you are asking the ombudsman to investigate, mag-profile ka ngayon ng complaint on the basis of an anonymous complaint? So, very clear yung sinabi ng abogado Gagawin sa iyo yun? na yung mga bank documents o anong mga records galing kay Risa Hontiveros, sabi niya. Pinost sa internet. Kinuha naman niya. So, ganun ba? Magbasa tayo sa mga comments Ngayon ko lang din nalaman ito. Tin Cordoba, sabi niya, Sos, knowing Risa. Wala na tayo konsensya, oy. Gargantos Joe.
Joe. I used to watch the entire hearing of Justice Cuevas live because of Justice Cuevas. We are also proud of Justice Cuevas. Very painful to watch Justice Corona being presented with cases that are not true. Just because the Aquino administration lost the case in Hacienda Luisita, they slap Justice Corona with all sorts of cases. Yun po ang katotohanan. Politically motivated. Later on, na-dismiss yung mga akusasyon kay CG Corona, dinismiss ng Sandigan Bayan. Cleared siya, wala. So, sa sakit ng loob ng Chief Justice, yun na lang, pumanaw na lang sa sumakabilang buhay sa ano. Kaya nga, itong impeachment trial ng mga ganito is more of political in nature, hindi yung ebidensya yan. So, ngayon, ano kaya ang masasabi ni Senator Reo Santiveros itong lumabas na ito? Okay? Ako, nagko-comment lang, nag-opinion lang ako dahil ipinost daw ni Reo Santiveros yung mga documents. Kaya kinuha naman ng abogado. Mamita Bed. Basta sabi ni Pipi Sara, the same ang handler ni Risa Trililing. Napapaisip ako sino kaya yun. Posible dilawan kasi na yun ng linyada nila. Okay. Isa lang ang klaro ngayon. Senator Risa Ontiveros, may plano talaga tatakbo pataas. BC or presidente, bahala na silang mag-usap-usap. Basta, feeling nila, itong mga dilawan, kakampings, lumalakas na sila. Kasi nga, ayun, number 1 ang akbayan sa party list. Well and good. Nanalo ang Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So, kasi humina na ang na-break na ang unity, kahiwalay na, kaya lumakas ang dilawan dahil nagkawatak ang unity. Kaya yun, silang nakinabang. Oh. Ano kayang mangyari kay Senator Hontiveros sa 2028? Abangan natin. May pag-asa ba siya laban sa Agila ng Davao? Tignan natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, intercrop with Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang sidling nga kape nga itanumay ni Manoy nga kape. Itanong namo ni. Tanong namo ni. Kuan. Ang among mga anak to as eskwelahan. So maningkamot mi ang ginikanan nga adunay kasuporta sa pag eskwela sa among anak. So pasalamat mi nga aduna pay dugang pangabuhian na makalampos gyud ang among mga anak. Pero aduna na poy dugang pangabuhian nga itanam kape. Kabahin aning kape so mapasalamaton ka sidling. Tambo kayo nga mga sidling maayo. So pasalamaton mi kayo nga inaot padugang ang siporta nang ayo pa migdugang siporta. Bye. Ang kayang lakatan 200 to kining among kape 350. So daghan-daghan gyud ning among kape. So mas kuan gyud ning among kape mas daghan ni. 210 lang ang imong lakatan Manoy apan ang kape nga imong itanumay 350. 350. So motruhan pa gyud. Motruhan pa ni. Gyud ni ipabot na ako ni og isa kalibo kun aduna pay dugang siporta. Paabot ni Manoy og 1,000 kapunuan ang iyang kape. Og muna ni ang lakatan ni Manoy nga hapit na mamunga. So mga dagko na gyud. So gawa sa lakatan nagtanom pa gyud siya karon og kape. So 210 ni tanan ang iyang sagingan. Ang suporta sa among mga anak sa pagpa-eskwela. Magkugi gyud mi ang mga ginikanan. Kape nga tinanom ni Manoy. Pasala At sa Ginoo
og sa nagtan-aw sa video sa pagsuporta. Salamat.